Praise the name of Jesus. Happy Lord's Day na naman po. And we're now on our first Sunday po para po dito sa buwan po na ito ng November. Kauna-unahang linggo po na to. At alam ko po, isa sa inaasahan at inaantay ng marami po sa atin. Ito pong tinatawag na paparating na pagsiselebrate ng Kapaskuhan. Pero bago po sa Pasko, kailangan pag-aralan po muna natin ito pong paksa po na ito na siyang ating tatalakayin at harinawa. Ito po ay malaki po, maitulong po sa atin at lalo na po sa mga mananampalataya na maaaring may iba't ibang pinagdaraanan po sa kanila po mga buhay at naitatanong po nila bakit nangyaring ganito, bakit yung ganyan. Marami tayong bakit po sa ating Panginoon. Hindi tayo nauubusan, no? Pero harinawa sa pamamagitan po ng mensahe na tatalakayin po natin para po sa araw po na ito, ng linggo po na ito ng umaga, ito po ay maging pagpapala po ng lubos sa ating po mga buhay, maging pagpapala sa bawat isa po sa inyo at tanggapin po ninyo ang biyaya po ng ating Diyos na buhay. Ngunit bago po ang lahat, tayo po muna minsan pa ay muling dumalangin po at humingi po tayo ng patnubay po saglit sa ating Panginoon. Samahan po ninyo ako sa mga oras po na ito. Aming Ama, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, ay muli kaming lumalapit at buong pagpapakumbaba namin kinikilala ang aming pong mga karupukan, kahinaan, na inyo po kaming patawarin sa lahat-lahat po ng ito. Hinihiling po namin sa pamagitan ng iyong banal na dugo, linisin mo ang bawat isa po sa amin at ariin po kaming karapat-dapat. Idinadalangin po namin sa mensahe na mapapakinggan po namin. Turuan mo kami, Panginoon, at tulutan mo, Panginoon, na ito'y kakuhanan namin ng kalakasan, ng lubos na pagtitiwala at pananalig po sa inyo. Na kayo po ang Diyos na umiibig po sa amin at hindi nagpapabaya, Panginoon. Ano man ang aming kinakaharap, naririyan ang pag-ibig mo. Sa kabila ng kami maaring nasasaktan, sa kabila ng kami nahihirapan, ngunit ang pag-ibig mo pa rin ang siyang mananaig sa aming pong buhay. At katunayan, Panginoon, kaya kami naririto sapagkat ito'y pinahintulot mo lamang at ang pag-ibig mo ang naghatid po sa amin sa mga pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon, at inyo pong pagpalain ng bawat tagapanood po niyo, bawat tagapakinig, saan man makarating po ang salita mo po na ito, maging pagpapala ng lubos sa kanila pong buhay, maging kalakasan at Diyos, maging kaliwanagan sa kanilang kaisipan. Thank you so much. We give you praise and we give you glory. Pagpalain mo rin ang bibig ng iyong lingkod. Ikaw ang manguna sa kanyang mga labi. Pagpalain, basbasan ang kanyang mga sasabihin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So tayo po'y bumasa po sa salita ng ating Panginoon. Taken in the Gospel of St. Luke, no? In Luke chapter 22, verse 31 up to verse 34. Luke chapter 22, verse 31 up to verse 34. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So, when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you and even to die with you. But Jesus said, Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. And Job chapter 1, verse 6 up to verse 12. Job chapter 1, verse 6 to 12. One day, the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser, Satan, came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. Satan replied to the Lord, yes, but Job has good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is.
but reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face. All right. You may test him. The Lord said to Satan, do whatever you want with everything he possesses, but don't harm him physically. So Satan left the Lord's presence. Glory to the name of Jesus. So, greetings in the name of our one and only true God, Jesus Christ, the God who manifested in the flesh that he may die, be buried, and be resurrected after 3 days in order to redeem mankind from their sins. And welcome to Jesus Christ, One God, One Gospel Church online service. So for today, ang ating tatalakayin po, we have titled the subject for today na message po natin ay pinamagatan po nating Arbor. Ayan, ito po ang title po natin, Arbor. Okay. So, I would like to ask this, no? Ito pong arbor po na to, saan po ba ito nagmula? Saan po ba ito nanggaling? Tignan po natin maigi, no? And then, arbor, where really did the word come from? And why do we use it at all? Bakit pa natin ito ginagamit sa panahon natin, especially? And how was it coined? Okay, paano ito na-invento na rin? Ito pong salita na to o nagawa, ito pong salita po na to. Yun ang sa hindi po nakakaalam sa lahat ng ating po mga tagapanood. Ako po ay ipinanganak at lumaki po ako sa Tondo, Manila, no? Na kung saan ito pong salitang arbor po na to ay palasak na palasak at nagagamit po ito kadalasan, no? So, ito po ay naging familiar word, basta taga-Tondo ka, alam yung salitang arbor po na yan. And upon checking this, no, tinignan ko po yung source po nito, especially, no, tinignan po natin maigi sa internet at akin pong parang natalisod. Ayan, no? Natalisod na meron pong dalawa po na pagmumula ng salita po na ito. At ang gagalingan po nito ay wala pong ba itong salitang arbor. Tignan natin. The word arbor, no, it came from the Spanish word robar. Ayan, no? The Spanish word robar, meaning, ang ibig po sabihin ng Spanish word na robar, to steal, rob, or pluck. Yan po ang ibig po sabihin po niyan. So, to steal, rob, or pluck, no? Now, itong arbor, robar po na to na salita, parang nag-evolve na lang rin po siya na from arbor, robar, no? Robar, no? Ito pong Spanish word na robar, nag-evolve po siya at ito nga ang lumabas po, ang kinalabasan nung tinatawag na Spanish word na robar, naging arbor po siya. Ayan, no? So, ang arbor po sa panahon po natin, arbor now means to beg someone to give you something, something he or she owns. Okay, ibig po sabihin niya, pagka sinabi po, ginamit po yung salita pong arbor po na yan, yan po ang ibig po sabihin po niya, no? Nang ibig po sabihin, parang hinihingi pagka binanggit, bro, arbor ko na yan, no? Yan, no? Ibig sabihin, ganda ng sapatos mo, pwede ba, arbor ko na yan? Pwede ba yung jacket mo na yan, arborin ko na yan, yan po, pwede ba na mangyari yung bagay na yan, no? Ma-arbor siya, no? So, kaya ito, ang pagmumula ng ating pag-aaral po para po sa araw po na ito, and I want you to understand, no? In our text, no, malinaw na malinaw po rito na kung saan ito pong si Satanas po meron pong kagustuhan, no, na ibistay, no, ito pong si Peter, no, pag sinabing bistayin po isip o talagang padaanin po sa matindi po na pagkakaalog, no. Let's talk about first the revelation of Jesus to Peter about Satan's desire. The revelation of Jesus to Peter, the revelation of Jesus to Peter about Satan's desire. Okay, so tignan po natin maigi po ito. Bakit po natin kasi po in today's language, no, po pwede po nating mabanggit po ito parang when Peter or Satan or the devil or this accuser, the enemy or Satan desires to arbor you up. Okay, yun ang ibig po sabihin po niya. Meaning,
parang gusto ka na i-arbor ni Satanas. Yun ang sinasabi po, no? Parang dito kay Peter, no? Ng ating Panginoon, parang ganon. So, if we are about to look at this passage, no, para sa ating mananampalataya, baka akala nyo si Peter lang. Hindi, pati tayong mga Christians, lahat tayong mga mananampalataya, Christians were being arbored by Satan. Yes, yun ang matindi po dyan, kapatid kaibigan. Ina-arbor ka. Ikaw, ako, lahat tayo ng mga mananampalataya, gusto tayong arborin po ni Satanas sa ating Panginoon. Yan ang ginagawa po niya. Okay, at yan ang pagmumulan po ng pag-aaral po natin para sa araw po na ito. Alam niyo, sa hindi nakakaalam, ito po yung naging mensahe ko na po sa isa sa face-to-face po namin na service. But sadly, yung aming pong recording po ay hindi po naging maayos at yung aming audio po ay nagkaroon po kami ng technical problem, kaya sabi ko dahil sa kainaman, kagandahan ito pong mensahe po na to ay uulitin ko na lang po in one of our online service. Kaya makikita nyo po yung ating po nga pinakaano po na yan, Arbor Sunday Online Edition, or perhaps baka yung mga nagkaroon ng mga technical problems sa ating mga face-to-face service. Ganyan na lalabas basta nakita niyo yung Sunday Online Service Edition. Ibig sabihin yan, ini-reissue po itong mensahe po na to. Praise God. Pero ang importante, mapakinggan po natin at para nang sa ganun, mapagpala po tayo ng ating Diyos na buhay. Okay, let's talk about the three important words to understand in Luke chapter 22 verse 31. The three important words to understand in Luke 22:31. Okay, let's read this para maintindihan natin. Luke 22:31. In different translations, no? And the Lord said to Simon, Simon, Simon. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan had desired to have you, and that he may sift you as wheat. Yan ang sabi pong ganon. And in NASB translation 1995, Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Ayun. At ano pa? In New Life Version, no? Ito po ang pagkakasabi. The Lord said, Simon, Simon, listen, Satan wanted to have you. He will divide you as wheat, no? Is divided from that which is no good. Yun ang sinasabi po, no? Sa mga verses or translation po na yan, from different translation of that verse ng Luke 22:31, no? So, ano yung mga dapat natin, the three important words? First is, let's take a look at this word, you. Ayan. The word, you. Okay. Now, the word you, in the Greek, is plural. The word you in the Greek is plural. So when you say plural, we will go back again in Luke chapter 22 verse 31 in ISB translation para malaman yung plural, no? Simon, Simon, listen. Satan has asked permission to sift all of you. Ayun. To sift all of you. Ang linaw niyang, kapatid, kaibigan, like wheat. Lahat kayo. Yan ang ibig po sabihin. So, hindi ibig po sabihin dito sa verse na to, si Peter lang ang gusto na talagang bistayin, ng alugin ni Satanas. Kung hindi, lahat ng mga alagad, lahat ng mga mananampalataya. And I can assure you that if you are a child of God, if you believe in the Lord Jesus Christ, the Bible teaches that Satan desires to give you a good shaking. Yan ang ibig po sabihin po niya, kapatid kaibigan. Matindi yan, no? And then, let's take a look at the second word. After the word you is the word desired. Ayan. The word desired. Now, this word desired is the Greek word, ito po nga, exahitiomahi. Yan. Exahitiomahi. Yan po ang ibig po sabihin po niya, no? Which is, ang ibig po sabihin ng Greek word po na yan is to ask for permission. Humingi ng pahintulot, yan po ang ibig po sabihin sa atin po sa salitang Tagalog. Humihingi ng kapahintulutan. Humihingi na payagan po siya. Yan ang ibig po sabihin. That is, ang ibig sabihin po, si Satanas po ay nagpupumilit or humihingi ng kapahintulutan or nagmamakaawa. No, yan ang ibig po sabihin po na si Pedro po
ay kanya pong alugin, na si Pedro po ay kanyang bistayin po, na ibig po sabihin, no? So, ano ang ibig nating maiparating po sa inyo pong lahat na naririto? That Satan can only do what God allows him to do. Grabe, kapatid kaibigan. Dapat tayo matuwa dyan, kayong lahat ng mga may dinaraanan, ng mga pagsubok sa inyo pong mga buhay po na ito. Kalinaw-linaw po nito, kapatid kaibigan. Ibig sabihin po nito, si Satanas po, ang po pwede lang niyang magawa ay yung ipinahintulot lang ng ating Panginoon. Sa kaya, mga rin masasabi natin, ang hindi maganda yung nangyayari sa buhay po natin, hindi nangyayari yung mga hindi magandang, may mga pangyayari sa buhay po natin, hindi kaaya-aya, may mga pangyayari sa buhay po natin, pangit, sabihin na natin yung salitang pangit, hindi maganda, but still, ang ibig sabihin niyan, kung ano man ang nangyayari sa iyo, kapatid kaibigan, iisa lang ang ibig sabihin, at yan ay walang iba kung hindi yung bagay na yan na nangyari sa iyo ay ipinahintulot lang ng ating Panginoon at inalaw lang niya sa buhay mo, kapatid kaibigan. Meaning, the sifting can only happen when God allows or permit it to happen. Ibig sabihin, pag sinabi ng Lord na no, pag sinabi ng Lord na hindi, ay hindi mangyayari po yan. Kaya makinig po kayo, yung mga relax lang rin ang kanila po mga buhay. Magpuri din kayo sa ating Panginoon sapagkat hindi kayo na ipapahintulot sa bagay po na inaalog ang buhay po ninyo. At yung mga inaalog rin naman ang kanila mga buhay, magpuri pa rin kayo, magpuri pa rin tayo sa ating Panginoon, purihin pa rin po natin siya. Bakit? Ibig sabihin, yung inalaw sa iyo na yun ng Lord, kayang-kaya mo yan, kapatid kaibigan. Maaaring ikay nahihirapan kahit parang ngiwing-ngiwi ka. Ramdam na ramdam mo, hirap na hirap ka, but still, alam ng Lord, yung pagtitiwala ng Diyos sa iyo na kayang-kaya mo yung bagay na yan na kinakaharap mo, kapatid kaibigan. Okay, so kaya yan, makikita po natin, kahit dito sa binasa po natin kanina about the story of Job, si Job rin naman, sinubok din po yan. Si Job rin naman, inalog din po yan. Si Job rin naman ay naipahintulot doon sa bagay po na maaring hindi maganda na masasabi po natin. At humingi nga ng permisyo. No, humingi ng permiso, humingi ng kapahintulutan, humingi ng pagmamakaawa, no, na ito pong si Satanas kanya pong alugin, subukin, ano pa ba masasabi po natin na pahirapan, no, ayan, no? Whatever, no, na magpapahirap, magpapangiwi dito kay Job, ginawa niya po yan. In short, inarbor, no, diretso po, makinig po tayo, inarbor ni Satanas ito pong si Job sa ating Panginoon. And that is the title of our message for today, arbor. Marami po sa atin talaga ina-arbor talaga ng kaaway, ng diablo, ng demonyo, ni Satanas sa ating Panginoon. Pilit tayong ina-arbor. At yung iba nga, naipahintulot na ma-arbor. Okay, wala namang masama pagdating po doon sa bagay po niya. At ito ang dapat na linawin po natin, no? Okay, ano po ang ibig po sabihin? Ang ating Diyos po, tandaan po ninyo, ito, ilagay nyo po sa isip po ninyo itong bagay po na to. Ang ating Diyos po, ang siyang pinakamakapangyarihan po sa lahat. Meaning, He is the supreme ruler of this universe. Ibig po sabihin, if He is the supreme ruler of this universe, pinakamakapangyarihan na yan. Siya po yung may final decision, siya yung may pinaka-final say on everything. Meaning, anything that takes place in this universe, as because of two things, no? Ano po ito? First, God allowed it. And then second, because God caused it. Ayan, no? Pinahintulutan, o yan, talagang yan, hinayaan ng ating Panginoon, no? So, kung titignan natin yung the word you and the word desire, no? Na pagkaganda-ganda, ito, tignan po natin ngayon yun. Let's take a look at this word, the third word, after you and desired. Let's take a look at the word sift. Ayan, sift. Ayan, sift. Ano po ang ibig po sabihin niyan? The Lord told Peter that Satan desired to sift him as wheat. Yan ang sabi pong ganun, bistayin po, no? Alugin, katulad po ng trigo, yan ang sinasabi po. Now, in order for us to understand kung ano po yung sinasabi po na ito ng Panginoon about this verse na sa scriptures po na ito, kinakailangan magkaroon po tayo ng idea regarding the sifting of wheat. Ayan, kasi sinabi niya, Satan has desired to sift you as a wheat. So, dapat magkaroon tayo ng pangunawa patungkol po dito sa bagay po na to na the sifting of
wheat. Ano po ba ito pong tinatawag na pag-alog po na ito? Nito pagbisday, pag-alog nito pong trigo po na to. Now, you know, during the time ni Peter, ito po, no, during the time ni Peter po, yung mga farmers po sa kanila, ay meron po silang tinatawag po na we may say parang kakayanan during that time. At the same time, hindi lang kakayanan, kundi yung mga farmers po nila, nagbibuild po sila ng tinatawag po nilang mga kamalig, ayan, no? Na mga kamalig or parang warehouse, para maintindihan nyo. At yung warehouse na yung kadalasan, nilalagay nila sa itaas talaga ng bundok, no? So, para magkaroon po sila ng advantage dun sa tinatawag na malakas na hangin. Okay, ngayon, ano po ang gagawin po nila doon sa paglalagay nila ng kamalig, no? Or warehouse doon sa tinatawag na mataas na lugar. Like for example, doon sa bundok nga. At para makuha nila advantage ng malakas na hangin. So, ang gagawin po nila, yung kanilang tinatawag po na wheat po na yun or trigo, ito po ilalagay nila sa kanilang mga kamay at pagkatapos, they will toss it, no, in the air. Ibig sabihin, ihahagis po nila. Pag nahagis po nila na yun, at pagkatapos nandyan yung malakas na hangin, ang mangyayari po, yung tinatawag po na mga ipa, ayan, na tinatawag po, ito po'y hihiwalay po. At pagkatapos, ito po'y mahiwalay. Yung mga mabibigat po, siyempre po, mabigat po yun. Mananatili po yun. So, yung mga magagaan, yung parang sa panahon natin, kung tawagin ng mga millennials, mga mahihinang nilalang. Ayan, no? Mga mahihinang nilalang, mapapahiwalay at madadala po yun, matatangay nung tinatawag na hangin. Ganun po yun. So, kaya yung mga bigatin po, ayan, yung mga bigatin, lahat ng bigatin, magsabing amen. Ayan, no? Yung mga bigatin, mananatili po sila. At ganun nila na ise-separate po yung ipa at pati po doon sa pinakabunga po talaga na yon. Now, listen to this, no? There are 3 good reasons for allowing us to be sifted, no? Let's talk about this, no? The 3 good reasons for allowing us to be sifted, no? Para maintindihan bakit tayo ina-allow ng Lord or parang pina-arbor ka, kapatid kaibigan, at yung iba sa inyo parang napa-arbor na sa mga oras po na ito. Na-arbor na Makinig ka, na-arbor. Ayan, tignan po natin. Ano yung 3 dahilan bakit po na-i-allow po tayo na parang ma-arbor ka ni Satanas? Okay, unang-una, God allows it for our good. Ay, naku, purihin ng Panginoon. God allows it for our good. Yan ang unang-una, no? So, bakit inalaw ka na ikaw'y bistayin o alugin o pahirapan? Siyempre, pag inaalog, nakakahilo yan, kapatid kaibigan, no? Listen to this, no? Sa atin pong lahat na naririto. Alam po ninyo, may mga bagay po, of course, sa atin po mga buhay na, siyempre, hindi na inaalaw ang ating Panginoon. Definitely, it is not pleasing to us, no? At the beginning, no? And God allows us to be sifted, no? Bakit po? Sa anong kadahilanan? That only the good will remain. Ayan. Katulad po nung tinatawag po ng mga farmer nung araw, kaya nila inahagis po yan sa malakas na hangin para manatili lamang po yung mga mabubuti po, no? Ganun, at yung mga ipa po na yan na wala na pong silbi, mahinang nilalang, matangay na po sila ng hangin. Ganun lang po yan. So, every time na tayo po'y nabibistay, every time na tayo nasi-shake, no? Every time na tayo inaaalog, no? Listen to this. God allows it for our good, but Satan sifts us for a different reason. Remember, kung matatandaan niyo po from the Bible story po, dito po si Joseph, no? He had to go through a difficult time, no? In the Old Testament, no? Which is yung mga kapatid niya, grabe ang pagpapahirap, grabe ang emotional, parang abuse na nagawa sa kanya, the physical abuse, no? The mental torture na nagawa po sa kanya. But God allows those things to happen. Kumbaga, na-arbor siya, no? Kung titignan natin, talagang yung damit niya, kinuha sa kanya, yung binigay po sa kanya, everything na ginawa ng mga kapatid niya po sa kanya, hindi po maganda. And they did that for a bad reason. But the fact that everything they did was ginamit ng Panginoon, they were used by God for good, no? Bakit ko po sinabi? O, kita nyo, kahuli-hulian. Si Joseph na nakagsabi na kaya nyo ako ginawa ng masama dahil ito ang magiging bunga niya, mabuti. Yan ang sinabi po. Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50 verse 20.
You intended to harm me. Ayun na, sabi niya, you intended to harm me, but God intended it all for good. Grabe ang ating Panginoon. He brought me to this position so I could save the lives of many people. In the Good News Translation, yan po, New Living Translation, pero ito, in Good News Translation, tignan nyo ang sabi po ng Bible, ha? Ito si Joseph na naman, in other translation, you plotted evil against me. You plotted evil against me, but God turned it into good. Grabe, no? Evil yung ginawa, pero maganda mangyayari in order to preserve the lives of many people who are alive today because of what happened, no? And this is the word of the Lord for all of us here who are watching, no? This online service po na ito. Listen to this, no? No matter how bad it is, no matter how bad it is, no? No matter how difficult the situation is, and no matter how painful it is, the outcome or the result of it will always be for our good. Hallelujah to the Lamb of God. Ano man ang nangyayari sa iyo, kahit mang iniisip mo na napakasama ng nagaganap sa iyo, kahit na ikay hirap na hirap sa sitwasyon mo, kahit na ikay nasasaktan sa sitwasyon mo, kapatid kaibigan, ang pinaparating na mensahe sa iyo ng Panginoon para sa araw na ito, na ikaw ay magtiwala po sa Kanya, sapagkat ang magiging resulta niyan, ang kalalabasan nung ikay nasasaktan, ang kalalabasan ng ikay na masama na nangyayari sa iyo, ang kalalabasan nung mga difficult situation mo na yan, ang kalalabasan niyan, kapatid kaibigan, is always for your good. Sa ikabubuti mo yan, kapatid kaibigan. You have to claim that, no? At kailangan panghawakan mo ang salita at pangako ng ating Panginoon. Yan ang gagawin po sa atin ng ating Diyos na buhay. And then the second good reason bakit niya inaalaw na tayo ma-arbor. Eto po, no? God allows it for us to see His sovereignty. God allows it for us to see His sovereignty. Of course, kaya niya i-allow na ma-arbor ka para makita mo na talagang siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Na siya yung pinaka-supreme being na sobra tindi ng kapangyarihan ng Diyos po natin na yan. Listen to this. God knows our limitation. So He put limitation on Satan's attacks on our life. Grabe, kabait ng Diyos. Alam niya yung limitasyon mo, kapatid kaibigan. Kaya kahit na parang nasasabi natin, nasasambit mo, naiuusal mo sa mga bibig mo, nasasabi mong hirap ka na, hindi mo na kaya. Ngunit ang totoo, kaibigan, sa pagkakaalam ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayang-kaya mo yung kinakaharap mo. Kahit hirap ka, kahit nasasaktan ka, kapatid kaibigan, kayang-kaya mo yung pinagdadaanan mo, sapagkat hindi niya iaalaw sa buhay mo yung bagay na yan na hindi makabubuti para sa iyo. Bagamat nasasaktan ka, kapatid kaibigan, ulitin ko, bagamat mahirap yan, bagamat masama ang sitwasyon, but still, makapangyarihan ng Diyos, and it will always be for our good. Hallelujah and glory to the Lamb, no? And not only this, no? The word sip means to shake. Ayan, ang ibig po sabihin po niyan. Shake. Talagang maalog. Isipin po niya, sabi ko nga, pag inalog ka, nakakahilo yan. Pag inalog ka, nakakatakot yan. Pag inalog ka, talagang ramdam na ramdam mo po yan. So, there are times in our life sa ating buhay na iaalaw niya na talagang ligligin tayo, ligligin, alugin, no? In order na talagang makita natin kung sino talaga ang makapangyarihang Diyos po natin. At makakasiguro po tayo, kapatid kaibigan, no? At bagamat yan, inarbor ka ni Satanas para sa ating Panginoon at naalaw ka na maipa-arbor ka, pero gusto ko po ipaalam po sa inyo, itong sifting process po na nangyayari, alam ng Lord na ang magiging outcome niyan. Yun ang matindi po sa ating Diyos na buhay. So, kaya sa ating pong lahat na narito, bakit ba parang itong si Satan po na ito, itong diablo, itong kaaway po na ito, willing na i-accommodate ng ating Panginoon during such time na talagang para makapagpahirap siya, no? You know, I want you to realize this, no? From the Bible perspective and from the very beginning, sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, Satan hates and despises God. No? Walang bagay po na nagustuhan si Satanas sa ating Panginoon. And once na siya po'y dating nasa kalangitan, no? Kita niyo, napalayas po yan. Bakit po? Sapagkat gagawin niya po ang lahat ng bagay po
para po talaga masaktan niya po ang puso ng ating Diyos na buhay, ng ating kaisa-isang Diyos, ng ating Diyos na nagmamahal po sa atin. At itong dapat nating maintindihan. Satan knows that God loves us so much. Yun ang siyang matindi po ron. Alam na alam po ni Satanas na talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Bakit po? Sa pagpapatunay po dyan na nagkatawang tao po siya at binigay niya po sa atin ang kanyang bugtong na anak na mamatay para po sa cross of Calvary. Sipin po niyong pagmamahal po yan. So that is why Satan's primary purpose in all of the treaties, we can say treaties, whether it be temptation, testing, and trials, is to break the heart of God. Yun po yan. Wala na po siyang ibang gusto na talagang para masaktan niya ang Diyos. Ibig sabihin, para masaktan niya. Kaya kami pagsubok, kaya kami tukso, kaya kami trials, kapatid kaibigan. No? Kaya ikaw ay sabihin po natin may testing na kinakarap sa oras na ito at sa mga pagkakataong ito. Ang gusto ni Satanas, masaktan niya ang Diyos dahil alam ni Satan na mahal tayong lahat ng ating Panginoon. And the only way para masaktan niya ang Diyos ay tayo po ang kanya pong talagang banatan po talaga ng husto, no? So, it has nothing to do with us personally. Actually, hindi naman tayo pinepersonal talaga ni Satanas kung tutuusin. Kaya niya lang ginagawa yan dahil alam niya, pag ginawa niya sa iyo yan, masasaktan ang ating Panginoon. At siyempre po, hindi po magdadalawang isip, no? Siyempre, ang ating Panginoon, sapagkat alam ng Lord na mahal na mahal niya tayo at alam ni Satan na mahal din tayo ng ating Panginoon. Because he knows, no? He knows that before he can hurt God, he must first hurt us. Yun ang kinakailangan. Kaya pagka tayo nasasaktan, parang ang Diyos na rin ang sinasaktan. And remember, we are created in the image of God. Parang ganun na rin yun. We are the mirror of God Himself. Parang ganun lang, para maintindihan nyo. Pag sinaktan tayo at nasaktan tayo, parang Diyos na po ang nasasaktan niya. Pag inatake tayo, parang Diyos na ang inaatake niya. Kasi hindi niya naman kayang atakihin ng direkta ang Diyos. Tandaan ninyo, walang magagawa si Satanas. Kapatid, direkta atakihin niya ang Diyos. Hindi. The only way para masaktan niya lang ang Diyos ay sino po gagamitin niya? Sasaktan niya yung image of God. And that is none other than you and me. Kaya ka inarbor, kaya ka may pagsubok, kaya ka nahihirapan, kaya ka inaalog, kaya ka nasasaktan, kaya masama sitwasyon mo, kaya hindi maganda ang nangyayari sa iyo. Inarbor ka, kapatid. Uulitin ko, at kung sakaling na-i-arbor ka man, I want to remind you, no, para po dito sa bagay na Satan's power to sift Peter as wheat was limited by Christ's approval or consent. Wow, grabe. Meaning, so lang ibig po sabihin po niya, kapatid kaibigan, no approval, no consent, no testing. Paano, Pastor? May testing ako. May approval. Yun ang ibig po sabihin. Yun lang po yun. No? Ganun kasimple. At ibig sabihin, kaya naman inapprove, ay, for good mo yan, kapatid. Ang resulta niyan, makakabuti para sa iyo. And then, the third reason, kaya po tayo, no? Ito po, the third reason, bakit po, the good reason, bakit tayo talagang binibistay, inaalog, no? Ayan, no? Tignan po natin. Pangatlo po, God allows it that we may have the opportunity to show the authenticity of our love for Him. Ito po, matindi po rito. Para mapatunayan, yung pangatlong dahilan. Kaya inaalaw ng Lord na ma-arbor para pagkakataon natin to. Kumbaga, parang sa channel 2, no? Yung it's show time ganun Parang ganyan po yan, it's show time. Pakita mo na talagang mahal mo ang Panginoon. Kaya sa totoo lang, kaya tayo na-allow ng Lord sa mga ganyan, sa mga pagsubok, sa mga hirap na dinaraan, for any, whatever painful emotion or whatever struggles na meron po tayo, it's show time para ipakita mo na talagang mahal mo ang ating Panginoon. And remember, yan ang naging dahilan. Tingnan po ninyo, we will read and go back to Job chapter 1, verse 6 to 12. Let's read this once again. Very quick. Basahin po natin maigi para makasubaybay po tayo sa istorya. One day, the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser, Satan, came with them. Where have you come from? The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, I have been patrolling the earth. Biro, nagpapatrol po ito sa earth. Ang sipag. I have been patrolling the earth, watching everything that's going on. Marites po. Kita niyo mga marites. Yan.
Gawa po pala ni Satanas po yung pagmamarites kasi watching everything that's going on. Okay. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? Napunaw ba yung lingkod kong si Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. Satan replied to the Lord, yes, but Job has good reason to fear God. You have always put a wall of protection around him and his home and his property, and you have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. But reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face. All right, you may test him, the Lord said to Satan. Do whatever you want with everything he possesses, but don't harm him physically. So Satan left the Lord's presence. Yun ang sinasabi pong ganon. So, in this verse, makikita po natin, we see God and Satan having a conversation and showtime, itong showtime, no? Kita sorry. And Satan, yan, ibig sabihin, si Satan, no? Nagpakita po siya, he shows up, no? At pagkatapos, sinabi niya, na tinanong siya ng ating Panginoon, saan ka ikagaling, no? At ang sagot naman ni Satan dito sa ating po, saan ka galing? Okay, sagot niya, ito po in verse 7. Let's once again read this, no? Satan answered the Lord and said, from going to and fro the earth and from walking back and forth on it. Yan po ang sabi po in New King James Version. Now, in this New King James Version, it says, Satan answered the Lord and said, from going back to and fro on the earth and walking to and back and forth on it, no? Now, tignan po ninyo, yung word po na to and fro, no? If you are trying to find someone na makapag-take advantage of, sinabi po is strolling no? He has been strolling, no? Ibig sabihin po, no, kagaya ng binanggit ko, talagang nagpapatrolye, no? Upon the earth, naghahanap siya nung po pwede niyang masaktan. Yun ang ibig po sabihin po nun, sumisipat siya, nag-i-scout siya kung sino yung pwede niyang arborin, Ganon kasimple. Kaya siya naglilimayon dito po sa planeta po na to. Naghahanap siya ng maa-arbor. Kaya lang, ang napisil niya nung panahon na yun, si Job. Ngayon, kung ikaw naman, dumaranas na yan, nasipat ka ni Satanas kapag ka ganon. Yun lang ang ibig po sabihin, no? So, alam naman ng Lord na ganon ang ginagawa niya. Bakit? Omniscient God yan Alam niya, pero gusto lang ipaalam, no, ng ating Panginoon dito po. In verse 8, ito po ang sabing ganon. In verse 8, himayin natin ng konti. Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. So, ipinaalam din ni Lord, no, pinaalam din ng Diyos dito po kay Satan, no, na talagang alam niya rin yung nangyayari, kaganapan dito sa kalupaan po na ito. Pinakikita rin ng Panginoon at pinapaalam pa rin ng Panginoon kay Satan na talagang alam niya lahat ng nangyayari po dito sa lupa po na to. And then, kumbinsido rin siya na si Job ay matapat po sa kanya. Tignan po niya ang nangyari po, no. In verse 10, tignan po natin, and 11, let's read this, no. You have always put a wall of protection around him and his home and his property. And you have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. But reach out and take away everything he has. And he will surely curse you to your face. Yun ang sabi po. So, two things, Satan is implying to God. Dito po sa bagay po na to na sinabi niya po. Ano-ano po yan? Okay, eto po, no, ini-imply niya. Satan is asking for God to remove Job's protection. Yan ang ibig po sabihin po niya. Antindi, kapatid kayo. Isipin po niyo, sinasabi niya, Lord, tanggalin mo yung protection mo dyan kay Job. Kaya lang ganyan yan kasi protektado mo yan Tanggalin mo yung protection mo sa kanya. Yun yung sinasabi po, which is essentially, humihingi ng permiso nga. Ito pong si Satanas na talagang para ma-atake niya. Ibig sabihin, hindi niya ma-atake si Job nang hindi natatanggal yung protection ng Panginoon. Ay meron tayong dapat na matutunan diyan, kapatid kaibigan. Mabigat po 'yan, no? At sinasabi lang po ni Satan, no, Job does not love you and the only reason he is serving you is to get what he can from you. Mabigat, kapatid kaibigan. Kasi sinasabi niya na, inaakusahan niya si Job na si Job talagang yan, hindi kanyan mahal.
No? Kaya lang naman nagseserve yan sa'yo kasi may nakukuha yan, may nahihita yan sa'yo. Yan. May napapakinabangan yan, kaya lang naman yan nagseserve, kaya lang naman yan nasa ministry, kaya lang naman yan nag-church, kaya lang naman yan nagwo-worship. May nahihita sa'yo, may nakukuha sa'yo, Panginoon. Yun ang sinasabi. Now, listen to this, no? Ito'y may katotohanan sa iba nating mga kapatid at mga mananampalataya na nangyayari po. No? This is true to a lot of folks that profess to love the Lord. Totoo po yan. No? Much of what we do, madalas sa mga ginagawa po natin, ito po'y ginagawa po natin dahil meron po tayong makukuha at mahihita. Lahat ng ginagawa po natin, we have this purpose, no? We do everything for the purpose of what we can get out of it. And Satan knows that. Alam niya yan ni Satanas. Kaya sabi po ni Satanas, no, the only reason that Job had served God was for what he got from serving him. May makukuha lang si Job, kaya lang naman nagseserve siya sa'yo. Now, let's move to the next part. Eto, maganda na maintindihan natin. The 3 takeaways from these stories. Okay, tignan po na. Ano yung 3 bagay na dapat nating matutunan sa istorya po na to? Number 1, Satan strongly desires to give you a good shaking. Satan strongly desires to give you a good shaking. So, ibig sabihin, Satan is so desperate na ma-arbor ka, kapatid kaibigan. Ganun lang kasimple yan. Talaga antindi ng kagustuhan niya na ma-arbor ka. Balikan natin, Luke chapter 22, verse 31 to 32. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So, when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Grabe, sabi rito ng ating Panginoon. Okay, anong dapat nating maintindihan po? Una, no, talagang gustong-gusto ka na arborin. Wala na po tayong dapat na maiano pa dyan, no, na parang maitanggi pa. Gustong-gusto ka talagang arborin. At yung iba nga, na-arbor na. Yun ang sinasabi ko. Pero, ibig sabihin, gustong-gusto, walang ginawa yan, kundi maghanap ng maa-arbor po dito sa planeta po na to, sa mundong ibabaw po na to. And second is, Satan can lay a hold on any of us only because God allows it. Grabe, ang ganda nito, kapatid kaibigan. Ibig sabihin, kaya ka lang masasaktan ni Satanas ng kaaway dahil pinahintulot po ito ng ating Panginoon. Inalaw niya na ipahintulot. Pinayagan na ma-arbor ka. Pero kung hindi ka pinayagan, hindi ka ma-arbor. But still, kahit na pinayagan, pinahintulot na ma-arbor ka, alam ng Lord, sa huli, ikaw pa rin ang magwawagi. Sa ikabubuti mo pa rin yan, kapatid kaibigan. No? Satan was wrong about Job. Maling-mali siya dito po kay Job. Because, di ba binanggit niya, kaya lang naman nagseserve niya, may protection ka. Subukan mong tanggalin lahat ng protection mo. No. Because Job served the Lord because he loved the Lord. And God blessed Job because he loved the Lord. Yun ang dahilan Not because may nakukuha siya. Kung hindi, mahal niya talaga ang ating Panginoon. Now, kagaya ng sinabi ko, Satan can lay a hold on any of us only because God allows it. Job chapter 1 verse 12. Anong sabi ng Bible? All right. You may test him. Ayan, pumayag na. Grabe. Pina-arbor na. Ito pong si Job. Sige, arborin mo na. Binapa-arbor ko na sa iyo. Ganun lang po ibig sabihin. All right, you may test him, the Lord said to Satan. Do whatever you want with everything he possess. Eto, with everything he possess, lahat ng pag-aari niya. Gawin mo kung ano gusto mo sa pag-aari niya. But don't harm him physically. This is a very powerful words, no? Ito pong bagay po, ibig po sabihin po nito, lahat pwede mong gawin sa pag-aari niya. Pero, huwag mo siyang sasaktan physically. Ibig sabihin, walang mangyayari sa katawan niyang physical. Maaring mawala yung kabuhayan niya, maaring mawala yung ari-arian niya, mawala yung mga property niya, negosyo niya, no? Whatever, possession na meron siya. Pwedeng gawin ni Satanas. Pero, huwag mo siyang sasaktan physically. And in Job chapter 2, verse 3 to 7, ito pa po ang sabi.
Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He's the finest man in all the earth. He's blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. And he has maintained his integrity even though you urged me to harm him without cause. Verse 4, Satan replied to the Lord, eto na, sagot ni Satanas, skin for skin. A man will give up everything he has to save his life, but reach out and take away his health. Eto na, health na hiningi. Wow, tindi na nito. And he will surely curse you to your face. All right, do with him as you please. The Lord said to Satan, but spare his life. Wow, powerful uli ito, kapatid kaibigan. So Satan left the Lord's presence and he struck Job with the terrible boils from head to foot. Anong ibig po sabihin po rito? Listen to this. Inalaw na ipahintulot. At dito sa pagkakapahintulot po na ito na nangyari, maisip-isipin ninyo, kapatid kaibigan, pinahintulot na talagang magkasakit eh. Pero ang sabi, sige, hayaan ko, papayagan ko siya na magkasakit. But spare his life. Ano ibig po sabihin? Hindi po lahat ng nagkakasakit ay mamamatay. Yan ang ibig po sabihin. Maaring ikaw ay pinahintulot ng Lord na magkaroon ng karamdaman, pero yung sakit mo hindi mauuwi sa kamatayan. Inalaw ka lang na alugin, inalaw ka lang na mates, inalaw ka lang na ikaw ligligin, pero hindi ka mamamatay, kapatid kaibigan. Sa sakit na yan, yan ang ipinararating sa iyo ng ating Panginoon. Kung ikaw ay inarbor man, physically, hindi man naging maganda ang katawan mong physical, pero pinapasabi ng Lord, meron sa inyo nanonood sa mga oras na ito, may sakit ka, may karamdaman ka, inarbor ka ni Satanas sa ating Panginoon at binigyan ka ng karamdaman. Ngunit gusto kong bigyan ng diin sa inyo pong lahat, hindi ka mamamatay sa karamdaman mo po na yan. Hindi ka mamamatay sa sakit mo na yan, sapagkat sinabi ng Lord, but spare his life. And the Lord of the universe, commanded Satan, spare his life. Ibig po sabihin, hindi po siya makakagalaw kung ano lamang po yung sinabi lang ng ating Panginoon. Ganyang katindi po yung salita na yan ng ating Panginoon. And we all know na talagang iyon nga ang nangyari, pero hindi naman talaga namatay si Job. And then lastly, pangatlo po, Satan will try to use you and me to break God's heart. No? Hallelujah. Ito, mabigat lang, kapatid kaibigan. Satan will try to use you and me to break God's heart. May pagkakataon talaga yung kapwa natin ang nagagamit ng kaaway. O tayo mismo nagagamit ng kaaway para sa ating pong kapwa. Like for example, number 1, to church time. No? Sinasabi mo, ligtas ka, kapatid kaibigan. Mga nanonood po sa ating online sa mga oras na ito. Sinasabi mo, ligtas ka. Pero nakaupo ka lang sa bahay mo. No? Wala kang ginawa kundi mag-Netflix ka, no? You can mark it down na si Satanas ay tatawa-tawa, pero sinasabi mo mahal mo ang Panginoon, pero mas magusto mo na manood sa bahay. At pagka yun nga, marami po sa atin na talagang hindi pa rin umaaten ng face-to-face. Wow, nakakalungkot. Bakit? Pero sasabihin mo, mahal mo ang ating Panginoon. Nasaan ka kapag time ng may gawain ng ating Panginoon? Pagkatapos, sasabihin mo, mahal mo ang Lord. Pero mas gusto mong manood ng mga palabas, ng mga movies na yan. No? Grabe, sasabihin mo, mahal mo ang Panginoon. Next is, to witnessing. Diba? To witnessing. Sa pag-witness natin, sa pagiging saksi natin, sa pagiging pagpapatotoo po natin, we talk about everything, no? But the Lord. Pero tandaan po ninyo, yes, maaaring yan sinasabi mo, nagpapatotoo ka, yes, talagang yan ginagawa mo, pero tignan po ninyo, dapat na talagang lagi na bukang bibig natin, gospel, ang salita ng ating Panginoon, ang pagsishare. Pero ano ang bukang bibig mo, kapatid kaibigan? Pagkasama mo kaibigan mo, pagkasama mo mga mahal mo sa buhay, ano pinag-uusapan? Kotse, pinag-uusapan pelikula, pinag-uusapan music, pinag-uusapan politics, pinag-uusapan anything, no? Na hindi nauuna ang ating Panginoon, ang gospel niya, pagpapatotoo mo, ang pagiging saksi mo, kapatid kaibigan, nawawala ng kabuluhan po yung lahat ng yan. And to talk about giving, kahit po to giving, no? Tayo po, ginagawa po natin, yung ating ika po, ibinibigay po natin. Dapat, supposedly, na ibibigay po natin yan. Pero ano ginagawa po natin?
Marami pa rin po, hindi po nakapagbibigay ng kanilang ikapu. Pero nagsasabi, mahal nila ang ating Panginoon. Maaring kayo mag-disagree, but this church, our church, believe in tithing, and we experience the power of tithing, no? Nakita namin po ito, naranasan po namin. If you don't believe it, okay, no problem. Pero yung lahat, lalo na yung mga naniniwala, yung kanilang iglesia na kinabibilangan sa pagbibigay ng ikapu, magbigay ka ng ikapu, kapatid kaibigan, pagkatapos sasabihin mo, mahal mo ang Panginoon, no? Pero tignan mo yung sasakyan mo, tignan mo yung bike, yung mga damit na sinusuot mo, pati yung pagta-travel mo, pero yung dapat sa Panginoon, hindi mo na ibibigay. At ano pa? To putting God first in our life, na dapat nauuna ang ating Panginoon. Pero sino talaga nauuna? Nauuna yung trabaho. Yung iba nga, hindi nila magawa na talagang makapag-absent, no? Saan? Sa trabaho. Hindi nila magawa makapag-absent sa trabaho, pero okay lang sa kanila, umabsent sila sa gawain ng Panginoon. Inuuna yung pamilya, inuuna yung kaibigan, inuuna yung lahat ng bagay, no? Pag may gawain, wala na, no? At kapag ka nauna na, lalo na yung may mga kajowahan, po ba? Nauna na yung jowa po nila, no? Pero listen to this. You say you love God, pero nasasaktan ng Panginoon. Nabibigyan natin ng okasyon na pagtawanan ni Satanas ang ating Panginoon. So sa ating pong lahat na naririto, kapatid kaibigan, baguhin po natin yung ating po mga gawain po. Tandaan po ninyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. At gusto talaga ng kaaway, ng dyablo, ng demonyo, ni Satanas, na arboring ka. Pero kung ikaw ay naipahintulot, huwag kang mag-alala, kapatid kaibigan. Kakayanin mo yan at kakayanin. At makakabuti yan para sa iyo. So, maraming salamat to all of the members of this church, friend churches, followers, and subscribers of this YouTube channel. That's our message for this Sunday online service, and I hope it was a blessing. And I hope you will be back with us next week when we will continue, no? Para po sa ating bagong pag-aaral po na yan, no? At para maintindihan po natin yung mga bagay po para sa ating pong buhay at sa ating buhay pananampalataya. Maraming salamat. Well, that's the word of the Lord for today in our Sunday online service, no? Until next week, God willing, this is Pama speaking for Jesus Christ, One God, One Gospel Church, saying, Baruch haba, Bashem Adonai.